Kanya-kanya na ng kuha ng prospects at future superstars ang mga team sa kakatapos lang na NBA draft. Maraming surprise picks at trades na ikinagulat ang ating mga Hoops fans. Malaki ang magiging epekto nito sa mga susunod na linggo dahil free agency season na. At ang pinakamalaking ang balita ngayong taon ay ang pagkuha ng Lakers sa anak ni LeBron na si Bronny sa second round. Pero bukod dito, gumawa rin ng ingay ang Lakers sa first round sa pagkuha nila sa isang player na dapat ay isang top 10 pick. Steal of the draft ika nga nila ang 23-year-old na si Dalton Knecht. Isang 6'6 na shooting guard na matinik sa tres at mayroon pang athletic ability na bibihira sa mga nakasanayan nating shooters. Ang player comparison nito ay ang mga kapwa niya shooter tulad ni Kyle Korver, Peja Stojakovic at ang magiging coach niya na si JJ Redick. Pero ang unique sa kanya ay kaya niyang umatake off the catch at maging point of attack sa transition plays. Mataas tumalon at mabilis tumakbo kasama ng kanyang lethal shooting. Disadvantage lang sa kanya ay hindi siya effective na defender. Pero mapapalagiran naman siya ng mga defensive specialists tulad ni Vanderbilt at Anthony Davis, kaya hindi magiging problema yan. Top 10 pick dapat itong si Knecht, kaso wala siya ng tinatawag ng mga scouts na upside o potensyal na maging all-star player. Dagdag pa dyan 23-year-old na rin siya. Mas matanda yan sa normal na 18 to 20 years old range ng mga edad ng mga pumapasok na rookies. Pero dahil dyan ay kaya siya kinuha ng Lakers kasi hindi na nito kailangan pang i-develop. Kumbaga hinug na. Kailangan din talaga ng Lakers ng shooting ngayon dahil out of 30 teams, last sila in 3-point attempts last season. Magiging interesting din kung ano yung mga ido-draw up na plays ni JJ Redick sa kapwa niya shooter. Lalo ring titindi ang bench scoring nila dahil sasamahan ni Knecht si Austin Reeves para maging offensive spark ng team. Sa second round naman ay kinuha na ng Lakers si Bronny. Alam naman nating lahat na matagal ng request ito ni LeBron. At natupad naman ito. Sinabi na rin ng agent ni The King na hindi magiging two-way ang magiging kontrata ni Bronny. Ibig sabihin nito ay magiging regular siya sa rotation. Most likely magiging 11 to 12 months sa ikot ng player si Bronny dahil kita naman na hilaw pa ang galaw nito. Taon pa ang hihintayin bago siya maging komportable sa NBA court, lalo na at pressured ang Lakers next season na mag-contend sa championship. Need niya pa na i-improve ang kanyang shooting at playmaking skills, pero kita naman na may potential siya. May IQ sa laro at may raw athleticism. At walang duda na mag-i-improve pa siya kasama ang guidance ng kanyang ama. Kaya naman overall, naging maganda ang draft ng Lakers dahil nakakuha sila ng high-level na rookie at nasigurado nila na mananatili si LeBron sa kanilang koponan. Kayo ba Filipino Hoops fans? Ano sa tingin ninyo? Tama ba ang naging draft picks ng Lakers? Comment below at huwag kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel, pati na rin sa ating TikTok and Facebook pages. Habang ito naman ang naging reaksyon ng isang Laker legend na si Magic Johnson sa pag-hire ng Lakers kay JJ Redick. Alamin yan sa video na ito.